Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat. So, ito po again yung mga na-harvest nating sibuyas. So, ito yung first time na ipapakita ko sa inyo na ayun po, na pinapatuyo natin sila. So, again, ito yung ginawa ko na drying rack. 3 patong po yan. So, kinulang pa rin yan kaya nagawa tayo ng mga lagayan sa ilalim. And, ayan, kung makikita nyo yung sa lower part, medyo nabawasan na po, pero hindi pa po lahat. So mahigit kalahati, halos 1/4 na lang po natira dun sa dulo. And ayan, mga maliliit. Pero itong gitna at top part, ito nabawasan ko lang ng konti. So marami pa po tayong process, meron pa tayo dun sa dulo. So actually meron na po tayong nakitang bagsakan ng mga produce natin. May nakausap ko yung Ichiba or parang palengke po siya dito. Pero parang auction house siya. And nagdi-distribute sila ng mga gulay sa iba-iba mga lugar. Mga market, groceries, or department stores. Pero nag-hold din sila ng auction doon sa mismong place nila tuwing madaling araw. Kung mamimili ka or meron ka supermarket or pwesto, pwede kang pumunta doon madaling araw. Andun lahat ng mga buyers, magbibid kayo sa mga paninda nila doon, kahit ano, meron basta gulay. So, nagpunta po tayo doon, nakipag-usap tayo, and finally, nakapag-fill up na po tayo, nabigyan tayo ng personal number. Yung personal number na yun, every time na pupunta ako, yun lang ilalagay ko doon sa form na pipilapan ko. Then my name, address, dami ng mga dinala ko na gulay, kung ilang boxes, tapos ilang timbang, lalagay lang po yun, then ibibigay ko sa kanila, and isasalansan ko lang yung mga dala ko dong gulay. So, after nun, mag-aantay na lang po ako, ipapasok nila sa bangko yung bayad or yung pera. Again, luckily, may nakita po tayong lugar dahil meron ako sinabi dati na sa JA at sa Nogyo, dapat pupunta tayo makikipag-usap. So yung kaibigan ko nakapag-usap, nagtanong-tanong, kaso masyado silang mahigpit, ang dami nilang hinihingi, ang dami nilang requirements, lalo na sa oras, ang higpit nila sa oras, dapat eksaktong ganong oras na andon ka para magdala or pupunta. So hindi po natin kaya yon. And luckily may nakapagturo doon sa Ichiba o yung parang auction house or palengke. So then nagpunta tayo, nakipag-usap. So, nung first time na nagpunta ako, unfortunately, after work, wala na po yung opisina. So, itinuro lang tayo, pinaliwanagan tayo, pero hindi ako nakapag-fill up ng form. So, the following day, nagbumalik ako. Then yun, kinausap tayo ng mismong may-ari. And, pinaliwanag ulit sa atin yung mga rules, dapat gawin, dapat natin tandaan. Then finally, nag-fill up tayo ng form, binigyan ako ng personal number, and bumili rin tayo ng box. So, today actually nakaschedule ako para dalahin yung mga produce ko doon, mamayang hapon. Kaya actually, nung makalawa pa lang, nagpo-process na ako ng mga sibuyas. Dito, nililinis ko sila. So, kahapon nag-live ako, pinakita ko yung pagpo-process ng mga sibuyas. Mula sa ganito, ayan, kung makikita nyo, medyo madumi pa siya. Itong top niya, babawasan ko lang ng konti. Kung mayroong excess na ugat, kailangan ko linisin. Dahil yung mga maduduming skin o dry skin, kailangan kong bawasan. Hindi naman kailangan totally alisin. At least maging presentable lang ng konti. So, magiging ganyan po siya. Ayan. Tapos, isa-segregate natin sila sa mga sizes from XL to large. Ano ba large? Parang XL to. XL, large, then sabihin natin medium, then small. Ay, lag. So, small. So, segregate natin sila sa different sizes again. Small, medium, large, XL. Tapos lalagay natin sila sa boxes. Then every box
magkakalaman siya ng 10 kilos. After nun, dadalhin natin doon sa Ichiba or market. So, again, kahapon, na-process natin yung hanggang dun, konti. So, after natin process yon hanggang kagabi, actually hanggang, I think 8 p.m., nagsosort ako ng mga sizes. And, now, kailangan ko silang mailagay sa mga kahon, then i-deliver. So, hindi ko na masyadong papahabain yun, guys. So, after nito, papakita ko naman sa inyo yung pagkakahon. Then, later, mamayang hapon, pupunta na ako dun sa Ichiba or market. Then, papakita ko sa inyo ng konti. So, again, guys, ayun po yung mga sibuyas natin. Finally, meron na tayong distribution area or pagbabagsakan ng mga gulay natin. Kahit anong gawin natin or produce natin ng gulay dito, pwede natin dalhin doon. So, sana po nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko. And kung magagawa niyo naman po, pakilike po ang video na to. Share sa mga kaibigan niyo at subscribe po sa channel ko. So, kung meron kayong mga gustong itanong, malaman, o gusto mang gayahin ang ginagawa ko, kung dito po kayo sa Japan, message lang po kayo. And sasagutin ko kung anong nalalaman ko ba ukol dun sa itinatanong nyo, guys. So, tulong-tulong lang po tayo sa ating mga pangarap. Ingat po tayo lahat palagi.